Resulta ng pinaigting na kampanya kontra iligal na droga sa unang 2 taon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakikita na hindi lang pagdating sa dami ng mga nakumpiskang ipinagbabawal na gamot at mga nahuhuling drug suspect, kundi maging sa dami ng mga nagtapos sa community-based rehabilitation. Si Janice Dennis ng PTV Cordillera sa sentro ng balita. Sa loob lamang ng unang 2 taon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., umabot na sa 33 billion pesos ang halaga ng mga iligal na droga na nasamsam ng mga otoridad sa buong bansa. Ito ang ipinagmalaki ni DILG Secretary Benher Abalos sa kanyang pagdalo sa BIDA Program Anniversary sa lalawigan ng Kalinga. Batay sa datos, mahigit 88,000 na anti-drugs operations ang isinagawa ng mga otoridad, kung saan nadakip ang mahigit 74,000 drug personalities. As of February 2024, mahigit 28,000 ang drug-cleared barangays sa bansa. Mahigit 6,000 ang drug-free barangays at mahigit 300 ang affected barangays. Mahigit 398,000 naman ang nagtapos sa community-based drug rehabilitation program ng pamahalaan. Ito na siguro ang pinakamalaking nakuwang shabu sa kasaysayan Pilipinas na ginawa ng sinuwang presidente sa loob ng 2 taon, at yan si President Bongbong Marcos Jr. Ang Buhay Ingatan Drogay Ayawan o BIDA Program, ang anti-drug campaign ng Marcos Administration na inilunsad sa 167 lugar sa 16 na rehiyon. Nakita natin na mas maging epektibo yung ating programa sa illegal drugs kung i-involve natin yung lahat ng sectors ng society. Sa Benguet at Kalinga nanggagaling ang supply ng marijuana. Kaya sa pagbisita ng mga DILG officials sa BIDA Anniversary, apila nila ang lubusang pagsuporta ng lokal na pamahalaan sa programa. Habang ginagawa din ng uhuli ng pulis, meron naman tayo tinatawag na demand reduction. Ito yung pagbabawas sa mga bumibili at karamihang binibiktima nito ay ang mga bata. Pangako naman ng pamahalaang panlalawigan ng Kalinga na hindi sila titigil hanggang mawakasan ang problema sa pagtatanim ng marijuana. As Ikalingas, we must stand firm alongside our national government and take decisive action against this threat to our society. Samantala, kasabay ng BIDA program, nagkaroon ng Zumba, tree planting, serbisyo caravan, paglagda sa Pledge of Commitment at BIDA Dialogo sa iba't ibang sektor. Bilang parangal at pasasalamat kay Secretary Abalos, na-adapt siya bilang anak ng Kalinga. Pinangalanan siyang Amugawon, na ibig sabihin ay pangat o leader. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.